Guys, may nalaman ako. Alam nyo ba kung bakit tinanggi ni Sara Duterte na kakilala niya si Ram Madriaga? Si Ramil Madriaga kahit sa social media napakarami ng ebidensya na magkakilala sila. Alam nyo kung bakit? Kasi ito po ang dahilan. Finally, naglabas po kasi ng statement si Sara Duterte. Sabi niya, Madriaga wants to stop my possible presidency. 'Di ba? Sabi niya. Samantalang nakikita niyo po ba to? Si Ramil Madriaga nga ang tatag ng isip o yung Inday Sara is my president, 'di ba? So paano niya pipigilan 'yan? Pero ito po kasi ang nalaman niya. Nakita niyo po ba yan, yung nasa likod ko? Yan po yung mga magnetic lifters. Tapos meron pa pong hindi magnetic lifter, meron ding, ang tawag doon, printing cylinder. 'Di ba? Kung iisipin mo, parehas ng itsura yan, no? Bilog, tapos hollow yung loob. Diyan po nilalagay yung mga pinagbabawal na bato. Kung magre-research po kayo, available naman po to sa online, no? Marami pong nahuli, no? Ito po, yung mga example, magnetic lifter, 500 kilo ng ganon, di ba? Sa Manila International Container Port, sa General Mariano Alvarez GMA Cavite, meron din po, no? 1 tonelada, no? Tapos meron din sa Valenzuela, ito naman po yung sinasabi kong cylinder ng printing, di ba? Ganon din yung itsura at naglalaman ng 600 plus na kilo. 'Di ba? Yan lang po yung mga nahuli pero syempre maraming hindi nahuli, malamang, 'di ba? At makikita po natin sa online, mag-search lang po kayo, magnetic lifter Duterte, yan po ang mga lalabas. So, marami pong aligasyon na talaga na lumalabas sa mga investigasyon na sila po ang nadidikit dito, sila Michael Yang, sila Lin Weishong, sila po ang nag-ship niyan, no? At nagkaroon ng investigasyon yan. At again panahon po yan na presidente si Digong. Pero nung kinausap si Digong, tinanong tungkol dyan tingnan niyo po ito. Tinanong kasi siya ng media, meron daw po nahuling sa magnetic lifter na nakaloob yung mga pinagbabawal na bato. Ang sagot agad ni Duterte, ito nakakahinala agad kay Duterte. Yung 6.8B na sa magnetic lifter, kalokohan yan, pure speculation yan. Yun na mismo pagkakasabi niya, kalokohan yan. Nagsalita yan. I-search nyo na lang sa Google, makikita nyo. Kaya magtataka ka, putik, di ba, kung galit siya talaga sa pinagbabawal na bato, dapat hindi ganun ang response niya. O sige, tigihin natin kung sino nagsiship niya. Hindi tinanggi niya agad sa social media. At ang kinabukasan nun, yung mga laman nung nasa magnetic lifter, nailabas na. No? Binutas yung magnetic lifter, mas kinuha yung mga laman at wala na. Ayan sabi po nung nag-iimbestiga ng PIDEA, PIDEA chief, our canine dogs responded to the magnetic lifters twice and we know that canine dogs can detect scents 10,000 times better than human being. 'Di ba? Yan po yung sinasabi ni Ramil Madriaga na meron pong inutos sa kanya na kunin si Mans Carpio at ang sabi sa affidavit ni Ramil Madriaga do whatever it takes. Kaso ang sabi ni Ramil Madriaga, hindi niya na kaya ilabas kasi hot item na. Kumbaga nag-trigger na flag na ng PIDEA, no? Kumbaga ang hirap naman lahat ng mga tao sa PIDEA kakuntsaba mo. Hindi, meron lang po silang mga tataas na tao na kakuntsaba ng mga Duterte. At ito, kagaya nito, hindi po nila yan na nakakontsaba. Pati na rin po si Asierto. Yun nga yung pinapategi kay Ramil Madriaga, nga daw po pinapategi yun Ito po, mga lumabas po to sa panahon na presidente si Digong. Isipin mo, kaya mo bang magturo, 'di ba? Pero sila, tinuro nila talaga si Duterte kasi may isip natin good faith talaga kasi bubuwis mo ba buhay mo para sa kasinungalingan, 'di ba? Alam mong nantitegi to si Digong, tapos kasinungalingan, gagawa ka ng kwento, kagaya ni Colonel Asierto, gagawa ka ng kwento. Yun talaga yung investigasyon niya na nagtuturo kila Michael Yang at tao daw po yan ni Duterte, ni Digong, at ginawa pa nga niyang economic advisor, di ba? Kumbaga, sabi ni Asierto, di ba, kung bakit gano'n, no? Imbis na nung sinumbong ko si Michael Yang na may mga shipment na ganyan, imbis na tanggalin si Michael Yang, lalo pang nakipag-partner itong si Digong, ginawa pang economic advisor, di ba? Yun po ang nakakapagtaka dyan Kaya ito pong si Ramil Madriaga, ang statement nito, talagang magdidiin sa mga Duterte, plus, parang bubuo ng puzzle. Kasi itong mga to, ganun din po ang mga, mga sinasabi, sila Jimmy Guban, di ba? Yung kasama ni Colonel Asierto na nag-iimbestiga na tegi na, no? Siya, buti pa siya, nagtago, buti buhay pa.
So, alam nyo naman, di ba, ganun po ang gawain ng mga Duterte, pati yung, di ba, yung abogado nga daw ng nagsampa ng kaso kay Harry Roque, tinigi rin, di ba? Grabe, di ba? Kaya ako nag-ano ako nag-aapila ako sa mga Duterte supporters, no? Dati po kasi, Duterte supporter ako, solid ako. Kahit mag-browse kayo sa mga social media ko, talagang pinaglalaban ko yan, no? Gulpi sa atin sila Lenny, mga kakampings, di ba? Talagang pinahiya natin sila. Kaso ang problema po, nung nalaman ko tong mga to, parang nagkusa na yung isip ko na, teka, ba't ko pa kakampihan to kung ganito lang din, no? Lalo na ngayon, ang dami ng ebidensya, di ba? Tapos, ang ginagawa lang ng mga Duterte, deny. Wala silang pinapakitang, mahalagang ebidensya na hindi sila sangkot dito, di ba? Tinatago nila yung bank accounts nila, di ba? Paano kung magdagdag na naman ng ebidensya na makita sa bank accounts na kumukuha sila ng pera mula sa mga, nagbebenta ng ganun, ano nang pagtatanggol ang gagawin nyo dyan, Duterte supporters, no? Hindi ko na maisip kung paano nyo pagtatanggol yan. Ako, kinilabutan ako nung nalaman ko na sangkot si Digong sa pagbebente. Kasi, parang yun nga yung natin tumatak nga sa atin kasi gusto natin siya. Kasi, ayaw niya sa mga nagbebenta ng gano'n, ang dami niyang tinegi. Tapos yung pala, nakikinabang din siya, no? Kumbaga, ang dami mong tinegi para sa peke na pinagagawa mo. Di ba? Hindi po makatarungan yan, guys. Kahit isang buhay lang ang nawala hindi na makatarungan di ba? Nagpapanggap ka na galit ka sa mga ganon, yung pala nakikinabang ka, no? Kumbaga tuwan-tuwa ka, kumukubra ka. Guys, itigil nyo na yung kamangmangan nyo, no? Kahibangan na po ang pagtatanggol sa mga Duterte sa panahon ngayon, no? At para sa mga kababayan po natin, no? Magising na po tayo at wag na po natin ipagtanggol ang mga Duterte, no? Ito lang po masasabi ko dyan mga kababayan. Sa 2028 po, magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo na iluklok po natin si Senator Antonio Trillanes. Dahil siya po yung tumutok sa investigasyon na yan. Talaga pong pinagpupuyatan niya yan, nangalap siya ng mga impormasyon at ngayon may mga hawak po siyang ebidensya, impormasyon patungkol po dyan. Kung maalala niyo po, si Senator Trillanes ay nag-request kay Pulong na i-reveal kung meron siyang tattoo sa likod. Pero hindi po ito ginawa ni Pulong. Right there and then, kayang-kayang ipahiya ni Pulong si Senator Trillanes kung meron nga ba siyang tattoo or wala. Pero hindi niya ginawa. Sayang 'di ba yung opportunity kung totoong nagsisinungaling si Senator Trillanes? Right there and then sa national TV, mapapahiya si Senator Trillanes. Pero napatanong po ako bakit hindi ginawa ni Pulong yun? Bakit hindi niya in-reveal kung may tattoo siya or wala? So doon po talaga ako napaisip. Nasabi ko may bigat at in my opinion may katotohanan po ang mga sinasabi ni Senator Trillanes. Hindi lang po si Senator Trillanes. Si Asierto, si Las Cañas yata, sila Taguban, sila Guban, at ngayon si Ramil Madriaga. They are all pointing to one family. Mga Duterte po. So napapaisip ako, ano ba to? Sindikato ba to? Hindi po ba mga kababayan? Kaya kailangan po nating malaman ng totoo. Kailangan po natin ng closure dyan. Nag-request si Senator Trillanes na i-reveal yung tato, hindi ginawa. Nag-request si Senator Trillanes na pumirma sila ng bank waiver, hindi ginawa. So ang tanong, ay tinatago ba? Bakit nung una tinanggihan ni Duterte? Sinabi ni Duterte na parang pure speculation. Naalala ko po yun. And then later on, inadmit nila na may laman pala talaga. Sabi ko, bakit may tatanggi? Mga trained dog ang nag-snip doon. 10,000 times na effective at accurate ang kanilang findings ng mga aso. K9. So, itatanggi ni Duterte, doon ka talaga mapapaisip Ang daming mga evident and obvious na nakikita natin na malaki po yung posibilidad na totoo yung sinasabi nila Las Cañas, nila Asierto, nila Guban, nila Taguban, at ngayon ni Ramil Madriaga. Di ba, sana kung isang tao lang nagsasabi So kung ako po tatanungin niyo mga kababayan, kung gusto nating malaman ng totoo dyan, kailangan po natin na maibalik si Senator Trillanes dahil talagang hindi po niya yan binibitawan up to now. Ako naniniwala ako na may kakayahan po siya talaga na i-reveal sa mga Pilipino ang katotohanan dito. Na kapag siya nasa posisyon, wala pong magagawa dyan ng mga Duterte kundi makapag-cooperate sa investigasyon. At para malaman po natin yung totoo. Kasi paano pala kung totoo yung mga sinasabi nila ng mga taong nagsalita na may kinalaman sila dyan sa magnetic lifter na yan?
di para po tayong niloko, ginago. Ang dami pong mga inosenteng na nadami sa EGK at mga pulis na nagbuwis ng kanilang buhay dahil dyan sa senseless na polisiyang iyan. Tapos yung pala sila naman pala yung involved ng paglaganap ng illegal na gamot dito sa bansa natin. Hindi po ba nakakatakot yun? And at the same time nakakaawa tayo dahil tayo po ay pinagkakakitaan habang pinapatay nila ang mga sinasabi nila ng mga street level. Kaya pala walang halos na malalaking tao o personalidad ang nadakip nila. Kung meron man, yung sinasabi nila, kalaban yan sa negosyo eh. So, ito po ay kailangan po natin pagtulungan. Ibalik po natin si Senator Trillanes. Sa nakikita ko ngayon, siya lang po yung may kakayahan talaga na bumangga dyan. Na may tapang, talino, at may hawak na impormasyon at mga testigo na kaya niyang gawin ang ninanais nating mga Pilipino na malaman ang katotohanan patungkol dyan. Kaya po nakakatakot po talaga. Kung hindi po makiklear ng mga Duterte ang pangalan nila patungkol dyan, nakakatakot kung makakabalik po sila sa posisyon. Baka kung ano yung nangyari noong panahon ng tatay niya, ganoon na naman po ang mangyari. So, di ba mga kababayan, isipin nyo, right there and then, nung ni-request ni Senator Trillanes na ilabas kung may tato or wala si Pulong, opportunity na sana significant opportunity na sana ni Pulong na ipahiya si Trillanes sa national TV para madismaya ang mga tao kay Trillanes, pero bakit hindi niya ginawa? Hanggang ngayon, bakit hindi sila pumipirma ng bank waiver? Hindi po ba mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Pero ako, ang nakikita ko pong solusyon dyan at ang nakikita kong pag-asa natin is maibalik si Trillanes sa 2028 sa national position, kahit anong posisyon yan, basta national, para magkaroon po siya ng chance or alam niyo yun, platform na gawin ang dapat para malaman natin mga Pilipino ang katotohanan patungkol sa magnetic leap na yan or kung totoong ba nasangkot ang pamilya ni Duterte sa ganyang kalakaran. Yun lang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.